Good morning everyone, nagbabalik na naman ako sa aking bonsai. At saka hindi lang bonsai ang inaalagaan ko, nag-alaga din ako ng mga miniature chicken, or what we call is bantam chicken. So ito, makikita nyo sa video as parang malaki pero sobrang liit nito na manok, which is bantam. So tatlo lang ang sisiw niya. Then yung sa kabila mga 5. So that is for pangbinta. Kung may gustong maghilig na magkoleksyon ng ganitong klaseng chicken. So mahiyain, ipopokus natin. Yan yung sisiw. Ito yung mama. Yan. So punta na tayo sa aking bonsai. So for this morning, hahanap naman ako ng ibang matatrabaho ko ngayon. So naisipan ko itong microcarpa na Picos bonsai materials kasi sobrang liit yung pot. Ilipat ko sa medyo malaking pot para lumaki yung trunk niya. So as I said na before, na hindi na ako makagawa ng malaki kasi wala naman ako talagang malaking materials, puro ng maliit. Kaya ito, dalhin ko ito doon. Tapos hahanap ako ng iba nga matatrabaho. So may kailangan ko pang trabahuin yan. Tapos yung kalipay na bonsai materials ko, yan ang itsura. So kailangan na yan ang gupitan. So punta pa ako sa likod. May na hapit ko diri. Kita ko itong masitira. It is a vacant pot. So ito ang gagamitin ko doon sa aking Picos microcarpa. Yan. Then may nakita pa ko doon sa likod. Puntahan ko. Yan mga bonsai materials ko. Yan wild lemon na pabayaan na nag-iilo ng dahon. So ito yung kukunin ko kasi nadaanan siguro ng lawnmower na biyak. Nabiyak na buak. Then naglubo na po ng wire. So this is a Picos nana. Lahat ng mga bonsai materials ko is maganda siya for beginners. Punta na tayo doon. Maghanap ako ng masitira nga magamit ko nito. So for this morning, ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Itong dalawa. Kaya na kung gusto ako na itong mga materials na ito because it is a Picos, tapos hindi mahirap buhayin, saka perfect for beginners katulad ko. So yun, ito ilipat ko sa malaking paso kasi nabuak. Tapos ito, then i-rewire itong microcarpa. Tanggalan ko ng wire, i-rewire ulit. Pero hindi ko mapakita full video. Maybe starting din after, tapos after na matapos ko na saka lang ko ipakita. Kasi ang haba pag full video ko lahat. So magsimula na ako. So napilitan akong pumunta sa palengke para lang makabili nitong pot. Tapos wala akong nakitang maliit. So kahit hindi siya proportion, ito na lang gagamitin ko for my Picos nana. So itong pot, it's a plastic pot. Then ang bili ko dito, it is 42 pesos sa Unitap. So hirap-hirap dito. So ang unahin ko, ito na lang Picos nana. Kasi ang gawin ko dito is tanggalan ng mga sanga nga hindi dapat wala sa lugar ba. Then ang iwan ko lang is yung sanga nga gusto ko. So asa tayo magdi-design, so tayo masunod kung anong gagawin natin sa atong materials. So ganito lang ang sa akin. Simple lang kasi pang beginners man itong ko. Pero may mga beginners din nga what they call this tawag yun, kanang may kuan ba, may talent kahit beginner sila pero magaling silang gumagawa ng magandang design. So gawin ko dito is tanggalan ko muna ng dahon, tapos isa wiring ng kaunti, then may wiring nga ng lubo na dito, i-rewire ko. So yun ang proseso sa akin yung paggawa. So ditong banda is lumiliit na yung dahon.
dito lumalaki. Pinabayaan ko ito dito kasi ang bala ko nito is full cascade. So this one din. Dito yung front ko. So mag-start na ko magtanggal ng dahon. Una tayo sa baba hanggang pataas. So natapos ko na. Simple lang ang ginawa ko. Tinanggalan ko ng dahon tapos iniwan ko itong mga maliit na dahon para hindi naman siya mukhang hindi maganda. So dahil may mga maliit siyang dahon gani, maganda na siya ng kaunti. So kahit hindi sa itong akong tinukal, kahit hindi proportion ito sa pot is ano siya, wala na akong magagawa kasi yun lang ang pot na nakita ko doon sa Unitap. So yung sukat, so dito na lang, hanggang dito na lang. So at least nailipat ko na siya, tapos na wire ko na dito. This is only half cascade, then ibalik ko na naman ito doon sa wild or doon sa likod para pabayaan naman for how many years. Tapos time to time bisisitahin ko kung ano mangyari. So ngayon proceed na tayo sa isa kong microcarpa bonsai materials. So araw-araw ito ang ginagawa ko kahit hindi ko maasikaso lahat, pero it is only part of my hobby, yung pag-aalaga or pag-aral paano magawa ng mga bonsai. So ito is lusot na yung gamot sa ilalim. So ang gawin ko nito is sacrifice, kasi pag putulin ko mag start na naman siya muli. So ang gawin ko nito is babasagin ko itong pot para hindi ma-distract itong ugat. And yun ang itsura niya. So gawin ko dito is para maging maiksi ito mga sanga, tanggalan ko man ito ng wire kasi ito, tapos i-depolit ko ito mga sanga, i-drop ko lahat para maging siyang maiksi. So kung tignan mo is para na din siyang maliit na puno. Yan. Araw na. So mag-start ito. Compared to the Ficus nana, yung Ficus nana hindi pwedeng pagtanggal ng dahon is ganito. Ito madali lang itong tanggaling dahon kasi hindi mo nagupitin. I-harus rani mo na siya. Yan. So dali lang. So kaya ito ang nakaganda sa microcarpa bonsai materials. Sa nakita ko is wala pa kayo nilubon ang wire. Akala ko naglubunan na siya. So ang gagawin ko na lang dito is gagayahin ko na yung or susundin ko yung advice ng isang master na napanood ko kanina sa YouTube or sa Facebook ba yun, na kailangan yung front hawan ba makita. So this area, ito yung front ko. So itong
trunk na ito is pinaikot ko dito, so naharangan itong front. So ang gawin ko na lang, ibalik ko siya dito, i-bend ko balik dito, yan. Then ito i-bend pababa, so lang pa, yan. So ito na ang itsura niya. Bali dito yung front, makikita na hawa na siya kasi naisbog na ako na siya. So magkulang pa, so putulin ko ito. So hawa na siya diri na side, yan, dito sa bandang dito hawa na. So makikita na yung front niya. So yun naman po is binibend akong puan Lion Tiger. I-bend siya pababa itong mga sanga kasi nagpunta sila pataas. Tapos i-adjust ng kaunti. So ang nangyari ito is may pagka semi-slanting. Then dito sa bandang baba itong dito sa baba, hayaan ko itong dili na putulan yung mga tumoy. Then dito sa taas yung puputulan ko para matrap then ang lumalaking mga sanga dito sa baba. Kasi pag even ito sila, hindi ko pamutulan yung mga dulo nila, ang mangyari is sabay sila magsalingsig una, then makakuha ng nutrients itong sa taas. So itong sa taas lahat puputulan ko, yan. Then yung sa baba iiwan na lang, kasi pag putulan ko itong sa baba, ang mangyari nito is hindi siya maging tapered sa taas. So itong mga materials ko dito is nag-start, hindi na ako gumagawa yung mga malaki kay mahirapan ako magbuhat, matanda na tayo. Maganda lang yun sa mga bata pa nga, mga expert sa paggawa ng bonsai. So itong sa akin is akong Lion Tiger ibutang. Itong sa akin is for ano lang ito, para sa mga beginners. Kaya lagi kong sinishare sa inyo para naman may marami namang gagaya sa akin ng mga beginners na magawa din ng bonsai, para marami tayong gumagawa ng bonsai dito sa Pilipinas. Although although matanda na ako, patuloy pa rin ang paggagawa ko ng bonsai dito sa bahay. Kahit hindi maganda, patuloy pa rin. So for this morning, hindi na pala morning, udto na, alas 12 na, according to my daughter, mga una daw mi. So for this noon, ito lang share ko sa inyo about my bonsai materials here na dito sa aking paligid, sa aming bahay na mga maliit. Maraming salamat sa panunood. God bless you all. Have a nice morning. I love you. Bye-bye.